At yun na ano mga kabayan, pag-usapan nga po natin, ha? Ito po ang nangyaring pagbibigay ng mga komite sa mga senador, kamakailan lang mga kabayan. At atin nga po nalaman na si Senator Marcoleta ay ngayon na nga po ay chairman ng Blue Ribbon Committee. Palakpakan mga kabayan. Pero sa kabila po niyan mga kabayan, kapansin-pansin po na yung 5 nasa minority, pangalanan na po natin na sila Tito Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros, Loren Legarda, sino ba isa mga kabayan? Nakalimutan ko na sino ba isa. Ay, i-comment nyo nga mga kabayan kung sino pa yung isa. Mga kabayan, yun, si Subiri. Si Subiri. Wala pong nakuhang komite, mga kabayan. Usually naman po, kahit nasa minority ka, meron ka naman pong makukuhang komite. Pero bakit po ngayon, mga kabayan? Di na bagay, wala pong hinahawakang komite yung minority. Paano mga kabayan ayon po kay Sir Chis Escudero, yung nangyaring mga kabayan, yung ipinupukol po sa kanya ngayon na chismis di umano, na insertion na 148 billion ba yun para sa flood control mga kabayan, isa daw po yung demolition job para po sa mangyayaring botohan para maupo bilang Senate President. Di po ba naging mainit po yung banggaan dyan ni Senator Chis at ni Tito Soto? Kung alalahanin po natin mga kabayan, hindi pa nga po nakakaupo si Tito Soto, bira na po ng bira. Binibira na po si Senator Chis Escudero. Ayan po ang napapala mga kabayan. Yan po ang napapala kapag iniintriga. Ito mga kabayan, ang sabi po ni Senator Chis, demolition job po yun, pero hindi po yun nagtagumpay. Dahil buo ang kumpiyansa ng mas nakararaming mga senador kay Senator Chis Escudero. Mga kabayan, palakpakan. Ngayon po mga kabayan, yung 5 po yun, yung 5 senador, hindi po nakakuha ng komite na kanilang pamumunuan. Bakit daw di umano? Syempre, di ba? Hindi man natin aminin, di ba? Hindi man po natin sabing direkta, pero may posibilidad po kasi na yung mga nagpapakalat ng chismis laban kay Senator Chis Escudero galing po doon sa minority. Pwedeng maaaring galing po doon para po talaga gibayin si Senator Chis at napunta po sa kanilang gustong mapaupong bilang Senate President na si Tito Soto. Nagkakamali po sila. Yan nga po nangyayari, di ba? Panalo si Senator Chis, silang 5, walang komite, mga kabayan. Ito po, narito po yung ulat patungkol po dyan, panoorin po natin. Sir Jen, Sir Nelson, pasok po. Walang wala talaga ibinigay na komite yung nasa miyembro ng minority group. Wala, zero. Wala Minority sila. group. Alam mo ba kung bakit? Bakit daw? Kasi naman, may lumalabas, yung binabanggit mo kanina, na mga report sa social media, na ang Senate President di umano ay sangkot sa 142.7 billion insertion laki sa 2025 national budget. Anong kinalaman ng 5? Sabi niya, nabalita na sa akin yan. Sabi ito ni Senate President, yung press ko niya kanina. Nagagamitin laban sa akin yan, kaugnay sa isang demolition job. Wow! Kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinabi niya siguro, pero parang late na, natapos na, tsaka lang nila inilabas. Hindi, even before. Meron ba sa talaga yan? Gano'n. Nakita ko na yan, sabi ko, mukhang may... Noon pa. Operation? Oo. 1 week. Last week pa yan. Gano'n. Oo, kumakalat na yan. Meron daw budget insertion na may kinalaman daw sa SP Escudero. Kasi ito, Jen, nagsimula yan nung
ayaw niyang simulan agad yung impeachment eh. Oho. So dyan nabuo yung... Lumutang na yung issue na yan. Buo na yan. Hindi ko napansin yung issue na yan. Papalitan siya as Senate President kasi ayaw niyang ikilos ang impeachment. Oo, dinelay daw ng dinelay. Oo, para siyempre sa iba ang... Ganon. May ano. Ayun nga, may paliwanag ba siya tungkol dyan? Pero ang laki 100 ano? 142.7 billion. Pinaghatian naman natin ng marami. Ito, pakinggan natin. Pakinggan natin. Pag nag-amyenda ka ng budget, insert na agad, illegal na agad, bawal na agad, may kita na agad, hindi naman siguro tama yon. Mali naman yata yon. So anong gusto niyo sabihin sa amin? Wala kaming karapatan baguhin yung sinasubmit na panukalang budget ng DBM. Ganun ba yan? Kung ano yung sinubmit ba't pa kami maghihiring? Ba't pa nakalagay sa saligang batas ang power of the purse ay nasa Kongreso? Yun ba yung ibig sabihin mo? Na illegal magbago ng budget? I don't think so. Ang illegal ay pork barrel, which was defined by the Supreme Court as post-enactment intervention. Pakikialam kung paano gagastusin, saan gagastusin ang pondo matapos ito aprubahan. Ayun. Sabi, hindi yan insertion. Ginawa lang namin yung trabaho, ayusin Binago. yung budget. Ang dagdag pa niyan dyan, hindi na nakasama dyan sa sinasabi, yan ay demolition job. Demolition job yan. Talaga may sirabi pa siyang ganyan. Para siraan siya sa kanyang pagtakbo bilang Senate President. So, sino ang gumawa ng demolition job? Sino ba yung nakalaban? Iba? Ganon. So, may gumawa, ginamit nung... Baka naman sabihin nun, wala kaming kinalaman siguro. Ay, siguro, wala kang kinalaman. Wala ka muna kumite. Patunayan nyo muna. Wala kang kinalaman dyan. So, yung 5, walang komite? Zero. Ping Lacson, wala? Wala. Diba? Para siyempre, nasama niya, may demolition job, Tingnan nga natin kung sino ang... So, Risa Ontiveros, wala rin? Sino pa? Ping Lacson, Tito 5. Soto, Loren Ligarda. So, silang 5, wala man? Bagay, minority pa rin naman sila. Minority sila Pero kung minsan kasi minority, pero binibigyan no? Totoo. Mga maliliit na komite. Sabi kasi ni Senador Escudero, biruin nyo, sa 27 years ko sa public service, hindi pa nga ako nakakasuhan kahit katiting na corruption. Ganon? Hindi. At isa pa nga ako sa pumalakpak sa zona ng Pangulo. Nako! Nag-standing ovation pa nga. Nako po. Sinabi niyang iimbestigahan ng flood control project at mga ghost project. Nako. Alam mo ba kung saan galing daw yung paninira? Saan daw? May sinabi na ba? Meron. Alam na niya o sino? Inimbestigahan niya Okay. Alam mo ba kung saan galing? Saan po yan, Senate President? Galing yan sa mismong Kamara sa House of Representatives. Sa Kamara de Representante, hindi doon galing sa Hindi. 5, may Hindi nga, kasi nga, may kinalaman nga yan sa impeachment. Ayun. Diba, sino ba nagsusulong So parang ng impeachment? pressure sa kanya yan. Pinre-pressure siya. Pagka hindi mo pinagalaw niya, palulutangin namin At ito. saka nilutang talaga at para mapalitan siya ng Senate President Senate din. President. Tinangka talagang alisin pa siya. Ay kaso, wala. Overwhelming. 19-5 Sinabi ni siguro, ganun nakikipagsabuatan kayo dun sa mga naninira sa akin. Di wala muna kayong committee ngayon. Ayun. Hindi niya naman niya sinabi yun. Yun sa pantaha lang natin. Dahil... Yaman din lamang nag-utos na ang Pangulo, di paipatawag niya yung mga miyembro ng BICAM. Di ba? Yung House Delegation, ilan yan? 12 ata yan Di ba? At pagkatapos humarap din po yung 12 delegasyon ng Senado. Ayun yun. Di ba? Pagtagdi-tagdi na. Sino ang chairman ng finance noong time na yon? At tapos ng term, Grace po. Chairman ng finance. At saka sa part naman ng Kamara, APRO, sino ba? Sina Kimbo. Magkakaroon ng ano dyan Madali naman ito. Sunsuyin yan. Ito naman aking legal opinion. Sige. Banatan mo yan, pare ko. Makinig kayo. Sige. Madali kasing lusutan ng mambabatas yan, yung allocation ng pondo Kasi pwede, talaga naman kailangan ng flood control. Di ba? Kasi sa papel, makikita mo talaga maganda.
Kasi nakalagay na bakit kailangan ng flood control. May study pa yan eh. Meron pang mga mitigating circumstances, etc. May pagka hindi natin ito ginawa, ganito mangyayari, di ba? Kumbaga sa isang thesis, may ano yan, may defense. May depensa. Hindi depensa mo yung bakit mo lalagyan ng pondo. So, kapag ka sinabi ng congressman na nag-approve, approve yan. Okay maganda eh. Pero, it's another thing, ibang bagay naman, pagdating sa implementation. Yun. Yung bang nakalagay sa papel na presyo at paglalaanan dapat niyan ay natupad. Nagkaroon ba talaga ng flood control project na epektibo na batay dun sa halaga? Alam mo, sabi mo nga, Nelson, napakadaling suy-suyin ng DPWH. Alam nila. Kaya nga. So kapag halimbawa nakita, Yes, eto, wala naman, ghost project. Hindi mo naman pwedeng... Kaninong initiative yan? Hindi mo pwedeng ibalik kay congressman yan. Sasabi niya, hindi, pinirmahan ko yan, papel lang. Pero nung ginawa na nila yan, malay ko ba kung i-ghost project nila yan? Yun na nga yun, ang punto doon. Ang mangyayari kasi dyan, nilagay ko po yan sa menu. Kasi sa budget ngayon, hindi na po pwede yung kung kailan mo natapos na yung budget. Dapat itemize na. Maliban na lang, Nelson, may lusot dyan. Ano pa? Yung unprogram. Walang... Diba? Wala talaga naka-unprogram projects yan eh. Ginawa. Andun ang singitan kasi unprogram, bilyon-bilyon po yan. At mukhang kung sino lang mga masuswerting tao ang pinaglalaanan ng unprogram. Pero madaling makita pa rin yan. Ang challenge dito, Jen, doon sa maiipit na kontratista, wag sana magpakabayan. Ituro nyo na. Ngayon pa lang. Dapat, ituro nyo na. kayo. Ngayon pa lang, makakabawi na kayo. Kasi una-una, sa mahabang panahon, hindi siguro nyo rin masikmura no? Totoo. Na naggawa kayo ng tulay or anumang kalsada, pero pagdaan nyo uli, kami kontratista dito. Diba? Engineer ako, nag-aaral ako ng compute. Kinumpute namin kung gano'n yan, strike of materials. Paano hinahalo. Specification yan. Ay, nako. Pero sira-sira. Nako. Kaya ako, kung akong magiging mamabatas dyan, sa bawat government project, ilagay yung pangalan ng engineer. Totoo. Dapat, kung tsaka yung district engineer. Tsaka ano yan, may billboard yan eh. Dati may ganyan eh. Nakalagay yan. Lalaki pa, di ba? Pero tinatanggal pagkatapos eh. Dapat doon naka-engrave eh. Pero... lapida. May lapida doon. Ang proyektong ito ay gawa ni Congressman. At ito po ay ginugulo ng ganito kalaki halaga. Sinuro na ng ganitong petsa. Parang historical marker. Yun. Sa bawat Ako, ang tindi nun. Kasi kung yan ay maganda, maayos, pupurihin kayo ng mga tao eh. Di ba? Ako, hindi ba tutuwa? Ang galing pala ng pagkakagawa dito sa kalsada ng ito. O kaya flood control na ito. Nako. Alam mo, sa kasaysayan ng Pilipinas, Nelson, baka ngayon lang mangyayari yan kung talagang tututuhanin ng Pangulong Bongbong, ha? Kung tututuhanin yan. Mahal na Pangulong Bongbong, please lang, tutuhanin niyo po ito. Bigla kong naalaala noon, Nelson, ha? Hindi naman siguro kasing brutal nung nangyari noon. 1972. Di ba? Malayo-layo na yan. 1972. Naalaala mo si Lim Seng. Noong mga panahon na yun, nagkalat ang droga sa Pilipinas. Pero gumawa ng marahas na hakbang ang dating Pangulong Edelyn Marcos. Ferdinand Senior. Ano ginawa niya? Binaril niya. Si Lim Seng. Ipina-firing squad niya si Lim Seng, pare ko. Di ba? Kasi meron pa noong panahon na yun. Talaga, death penalty. Yes. Pero nakita mo naman, nung pinaring squad si Lim Seng, kinabukasan, wala nahinto droga sa Pilipinas eh. Pero kung ito, again, wala naman tayong firing squad ngayon, ano ha? Pero kung dito, sa gagawin ng Pangulo, ay mag-aala Apo Marcos siya. May masasampulan tayo at makikita nating makukulong ng mga mambabatas o kaya naman ay opisyalis ng DPWH o kaya naman ay kontraktor, Nelson. Papipilahin mo halimbawa sa Luneta. Nakatayo silang 3, 4. Tapos, sasagisaan ng pisman.
Pabubuhatin mo ng Bareta de Cabra. Ay, nako. Ganun sana. Malamang, alam mo, sa susunod na taon, mahinto ang graft and corruption sa mga proyekto ng gobyerno. Malamang wala nang kongresistang kukuha ng proyekto. Ito yan, Jen. Susundon ko yung Limseng story mo. Ay, sige. Kasi tinignan ko yung istorya ni Limseng. Ay, hindi na to. Bilis na buti sa yung data mo. Mabilis eh. Maikli lang ito, ha? Oo. Yan palang si Limseng ay nagpatakbo ng illegal drug activities. Kita mo na. Ha? Heroina. Producer siya. Miyembro siya ng Golden Triangle. Yan, kita mo na. Heroin business. Ang kanyang raw materials galing pa ng galing pa sa ibang bansa yan. Yung Golden Triangle. Yung sa Golden Triangle. Kita mo na, kabisado ko Pero yan. dito nagplanta sa Metro Manila. Lakas nga na loob. Sabi ko sa iyo. Tapos ang pinoproduce niya, 100 kilo heroin kada buwan. Mo. At 100 kilo. Nung time na yun, 1972 yan. Ina-export sa Thailand, Singapore at US. Exporter tayo na that time. Kaya lahat pala, ina-export natin. Nung time na yun, kaya nang pala hindi ito mahuli-huli nung araw, Jen. Kasi meron siyang mga legal na negosyo na napantakip dito. Walang Panama si Narcos dyan. Sino si Narcos? Si Pablo Escobar. Pablo Escobar. Ito pala nung araw. Yan ang original na Pablo Escobar. Baka ito kinopya lang, no? Ang legitimate business niya, meron siyang restaurant. Kita mo na. Meron siyang printing press. Kita mo na. Meron siyang minahan. May minahan pa. May mining pa. Siguro pagka kumikita sa drugs, mina ng bato. Pinapasok dun sa legit na negosyo. Posible, front niya yan Tapos? Dahil doon, inaresto siya. September 1972 sa isang operasyon na kung tawagin ay Oplan Dama de Noche. Mayroon pala Dama de Noche. Ay, hindi ko alam. Tapos nag-plead siya ng guilty. Sinentensyahan siya life imprisonment. Habang buhay na pagkabilanggo that time. Siguro magtataka, bakit ganun ang sentensya? September 1972. Halos kasabay ng deklarasyon para ng martial law, no? Yun ang problema dyan. Sinintensyahan siya ng korte, di ba? Life imprisonment. Habang buhay. Ang problema, dahil may martial law, sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., na-transfer yung kaso niya sa military court. Napunta na military court. Okay. Baka matindi sa military. Martial law, di ba? May martial law Oo nga. At Batas dahil militar doon, nagkaroon ng jurisdiction ngayon yung Pangulo. Ayun. At sabi niya, kaya niya ipinag-utos, public execution. Yun, firing squad ang nangyari. At siya piniring squad, January 15, 1973, sa Port Bonifacio. 1973 na pala ang kanyang firing squad. Kasi life imprisonment lang siya. So, September 1972, nung siya inahuli. Ayun. Eto ngayon dyan ang catch dyan, ang catch. Sige. Gusto mo ba talaga na meron tayong ma-firing squad na involved sa... Teka. Parang hindi ko gusto yung linyado. Sabi ni Enrile, gusto mo ba talaga, Jen? Magdedeklara ako. Wag po. Wag po, Manong. Wag po. Dahil sa... Yaman din lamang binuhay. Korupsyon. Dahil marami ng kickback. Hindi na makausad-usad ating bansa. Kailangan na natin gumawa ng maras na hakbang. Malalinsing. By the virtue. Wag po, Manong. Joke lang. Talaga naman. Pero sabi ko yun ang kwento. Pero mag-aalalimsing tayo kung talagang kamay na bakal na yaman din lamang ginalit niyo po ang Pangulong Bongbong, bihira magalit ito ngayon mukhang nagalit na ng gusto. Yes. Wala man tayong firing squad, pero magiging masaya at makatotohanan yan, Nelson. Kung meron talaga. Ipahiya natin sa taong bayan. Yes. Ang namumunini sa pera ng taong bayan, Nelson. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Magturo na tayo. Magiging naman tayo. Makapilit. Panahon ng hapon. Ay, nako. Dapat talaga yung mga... Kasi unang-unang babagsak talaga to
ang mapipinpoint dito yung contractor, di ba? Ay, oo. Yun ang end user talaga. Kasi tuturo matutukoy eh. Sino Sa, ang... sa lahat ng record, sabi yung per district engineer, na-implement mo, January, February, March, April, May, makikita mo ano mga proyektong ipinatupad eh. Flood control, building, etc., etc. Hindi pwedeng walang record na son. Ano mang pagawaing bayan, kaliit-liitan man yan, na pinondohan mo na 1,000, 2,000 piso, may record ng DPWH yan, tsaka district engineer. Tama. Yan ba'y proyekto ng local government? Kasi mayroong bukod na engineering department ng LGU eh. Di ba? Under ng national, district, ng engineer, DPWH, meron. At dito sa Metro Manila, iba pa yung proyekto ng MMDA. Kung sa MMDA, naku, delikado pala. Kapag kaya Madadamay ba? madadama yung... magtuturo kaya? Pero nandun ba si Chairman Artes na nung nagsusona ang Pangulo? Kung tumayo, pumalakpak. Oo. Oo nga, hindi natin. Hindi natin napansin. Chairman, kasi may bukod na flood control projects. Ang MMDA, meron tayong 17 cities and municipalities, pero may bukod na proyekto, bukod na budget ang MMDA para sa flood control. Iba pa yung project ng DPWH, iba pa yung project ng city engineer. Kaya sa Metro Manila, 3 yan eh. At ako dyan, naniniwala. Halimbawa, kasi iniutos ito yata sa DPWH, no? Yes, DPWH. Pag-audit. Kasi Secretary Manny Bonoan. Kasi pwedeng sabihin nila, paano kung hindi naging makatotohanan? Oho. Bawa talagang hindi naging makatotohanan yung mga binigay na listahan, di ba? At sinabi na wala namang problema rito. Diba? Hindi, ako dyan, maglagay tayo ng third party. Paano yung public, yung private group? Kasi may private group na mga auditors. Tama. Yes, so para maging makatotohanan. Di ba? Kasi kung DPWH, ang balita ko sa DPWH ngayon, Nelson, nagpalitan na ng mga undersecretary. Yusek. Oo. Yung Yusek Roberto Bernardo yata nawala. Parang ang pumalit sina Yusek Sadain, Yusek Pipo, tsaka meron pa eh. Parang nagkaroon sila ng reshuffle sa mga positioning ngayon. Revamp. Hindi ko alam kung revamp, pero may nakita akong memorandum order nila eh. Talagang pinalitan. Nagkapalitan sa ngayong araw na ito. Ang petsa ay 20, anong petsa ngayon? 29 ba yan? Baka kasi dahil nga doon sa hinihingi ng presidente. Ay baka. Kasi para maging objective ka doon sa pagsasubmit mo ng report, dapat hindi ka hindi ka kasali. Dapat. Nung ginawa yung proyekto, di ba? Magkaroon ngayon, alam ko, reshuffle ng mga undersecretary. Kontratahin natin yung eskwelahan din sa Maynila na magaling sa engineer. Yung Mapua. Yung Mapua. Ayan.